Matikdan niyo mong ginadula sa imong anak. Dula siya sa isa o... Taon na, nagduwa na basketball. Amo sa eskwelahan siguro, may baguro may sila sa bisig. Kung lang po isa. Walay problema ato no, kung kamo lang doon ang anak maka Namang ko'y mga katabang ni Rita, buhatan sa kabukong mga tabang, sa salbata, sa mga kapag ka mo, makita ka nila. Yan naman ko nang anak, hindi na tanan. Alam ko, meron na yan siya months before, meron na siyang symptoms. Preoccupied with that most wonderful object of study, the man itself. We were simply amazed by ourselves, how people do behave, how they think, how they feel, and how the certain things are of interest to all of us. The group's general objective is to know more and impart knowledge on schizophrenia paranoia side. Naisakan si ayos na lalaki ang nag-diagnose ni ining sakita. Nagapuyo siya sa Lower Kalingan, Davao City. Ang saksihan ang mga tandog na kinabuhi ni Edward, ang binahandog na kahayag sa mangitngit na dalan. Sini si Joseph Basalo o diri lang sa magpakilan lang. Manang, kayo sa buntag. Manang, ito pa ni. Ayaw lagi na. Mahal kayo. Asa ka kita kwarta, ha? Awit na lamig kay na o. Manang, hubog ka manang, hubog ka. Manang, unsa imong problema manang? So tiik, unsa imong problema? Unsa imong problema? Ngano nag-inuman ka? Ha? Ngano nag-inom ka? Ambisa lagi na. Ngano napas sa bulak? Unsa ka si Marimar? Unsa man ni? Ngano ka problema sa tiik ko? Tagay gusto mo patay sa ako. Kinsa man ang patay sa imuha? Paminawa ko, maula sa mga silingan. Kinsa man ang gusto mo patay sa imuha? Wa ba la kabalo sa ako na ako ang presidente? Ito ang presidente. Unsa man imong problema, Jud? Ha? Unsa man Jud? Kaya sa buntag ni unsa man? Tagay gusto mo patay sa ako. Kinsa man sila? Suti ko, kinsa sila? Na kilangit ka. Ang inahan ni Edward na si Eugenia, gapuyo isang tanging oriental. At duman sa isa kaigsuon nga babae, naginglandan o Lucia. Si Lucia, nagpapakita o sinyales na duman siya sakit sa pangunahuna. Tungkol sa kawadon, ni Adong 1968, ilangyaw siya at diri sa Davao. Nangilabuhi, nakakitag trabaho sa Davao Food Corporation bilang usang kapakor sa saging. Tungkol sa wala na siya ang naisyo isuon na si Lucia, nabalitaan na lang niya na hindi namatay. At sa iyang trabaho,
buntag. Asa lang ka? Hindi na lang ko. Kinsa to? Asa ka ni Agi? Oo. Si Kuanto, si Eugenia. Wala pa lang ito. Karoon lang kita ato ba? Na, kadugan na ato diri sa nato ka bulan. Ano kita ato? Kailan ko niya ha? Oo, sige, sige, bagong trabaho. Sige na kay makita ta sa atong amo. Ah, sige. And because of this unforgettable moment of their life, sila na kayo gugmaay sa usag-usa ug nagpakasal. Pero, panahon na siguro na mangita sa katabang, naglisod na sa kupaayo ba? Kapit kita ko mga anak, kaya nga kinakailangan sa Evelyn. Wala yung nagabantay. Kung saan nga namin, pag mga anak ko, nagatrabaho ka. Ako, nagatrabaho ko. Kung saan nga nato, Sige, sige. Gusto na ito. Lingkod sa lingkod. Magkaon kay balaran sa akong trabaho. Stop, may kanon. Pili ko magkaon. Pili ko magkaon. Di kaso kaon ko lagi. Kaso kaon ko. Ano? Taggagabi, di ka makaon. Karon na po, di na po ka makaon. Kaso kaon lagi ko. Ito kagihapon ako ng magkaon ko, anak. Nagpa-check up na mga sa clinic sa DFC? Regular akong check up. Nagpa-check up ko. Basta nandun ka ayo. Basta magkuha sa katabang ha. Magkuha kita. O, lagi, mukuha sa katabang. Mukuha sa katabang. Duha, para sa mo. Kaon na, lingkod na, mga kata. Sakit na kaayo ba? Sakit na. Murag mga anak na ko. Sakit na nito. Lingkod lang dira, di mawala ng sakit. Nagkasakit na lagi. Nagkasakit na Jod. Agay. Kaon lang na. Sakit na lagi. Sakit na kaya daw. Ay, mga anak na Diyos ko. Mga anak na ko ba? Mga anak na ko. So, mga anak na lagi ko. Agay. Wala! Pero, Anak ko. tabang! Yatong March 1984 na anak si Edward sa Kalinang General Hospital. Kaduwa siya sa opat na anak. Tungod sa pagdikit sa panahon sa iyang nahan, kuhaan sa Jalaya. O tungod sa diini, wala na panahon ng iyang nahan na makapadeliver pa rin. Sa kaunong na buwan siya, nagsugod-isugo ang iyang lipon. Ug nagsugod siya dilakaw sa isa nakatubig. Sa isang balay, Ay, ako sa kasenas na. Ano man na? Wala mong ituluhan yung teacher na. Wala. Kaya ni mo na. Sige na. Anak ka sa ilang nagdari. Kapag nakaana. Sige na. Sige na. Magputo ba rin nga? Pagpasulasin mo pa rito. Pagpasulasin mo pa. Wala mo po si Papa. Nakuman naman doon sa trabaho. Kaya ni mo na. Nak. Sige na. Pag-una dito. Kaya ni mo na. Sige na. Nag-visit pa ko. Dagang pa ang trabaho. Sige na. Sige na. Ay, ito po ba rin na? Wala man ito doon sa mga picture. Ay, Ay, sa ito ito pa rin na. pagtabang sa abang dito na. Kaya hindi ko makatabang ni mo. Busy kayo ko. Sige na. Sige na. Sige na. Pangita dito sa abang. Sige na. Eh, tagal na kung labang ka sa silingan sila Edward ba? Malubig ko anong bataan na, eh? Okay, kinapasaragdan sa ilahang inaan ang amahan. Okay, hindi na malako na akong anak ng Sir Puro na makipag-biglaan ng yan, ng Edward, eh. Ulawon kayo ba? Tama, day no. Kasi imong anak na si Arturo, kapapasa man day ito ni Edward. Oo. Kasi di ba niyang mama kauban naman mo sa trabaho, sa BFC? Oo. Iyan niya. Ginaingan ko man at si Iyan niya na nagaw na yung anak kay Bunti. Pagtrakuan na, ang ba? Ay, kanapot iyang papa, inig masuko. Grabe, masig syagit. Huwag kayang mamagaan kay kamot. Eh? Ala sila. Ilan ko naman sila? Ay, dito silang kinabuhi. Away ta! Kapay! Buhay na budya! Kabalot! Nakakipili! Kapay na nga! Kapay na hug ko! Pa, ikuko po. Listing, bat anak ka. Sige, kabihin na nagkadigi. Karoon, mangingit na buhog ka. Sige, palitain mong mama. Ato dito.
Sige na, gusto ko ginawa. Bart! Bart! Wala na! Ayan ang nakita mo. Bart! Bart! Sinara, Bart na! Rat, Bart. Eh, Bart! Inom na tayo ng gabi. Ito ah! Tara! Lagi, sige lang tutok sa sodyong sa adlaw. Victoria, mag-option ng tanawa, lagot ko. Sige, sige itong Biblia, yak. Buka ka ato, mabara niyo, pari. Ito yung pakawin ko, Biblia. Yatu summer 2003, nagsugod nagpakitag mga hingali si Edward, ug kini napasagdan lang. Nitungod naman sa iyang seksualidad, wala na siya laing kalingawan ang kundi ang magsigita na og mga baso ng pelikula sa gatama, kuyog ang iyang mga piling barkada. Dahil sa ano to si Edward nagsugod ng masturbate. Si Edward isang katipikal na estudyante. Regular siya nag-eskwela ug kini tungod sa kahipit sa iyang amahan ng edukasyon na ang hospital. Bay, sagpa na yung doy si Chris. Wala ka ba eh? Uy, wala yung sagpa. Nag-ipukan na na siya pa. Ano pusil di ay? Wala yung pusil eh. Basta yung katakis karoon yung pusil. Ah, wala mga good may TV good. Hindi, wala ka. Hindi lang natutuwa ka. Kaya na lang. Hindi na natutuwa. Ito na po na words. Nagdala-dala na po kang Bible. Bible. Ina importante na sa to ha. Ayo pa lang ko, nananagusto rito po ang nanakilidungog. Isulti mo mga bad words. Gawin mo ba? Lain na siya, di mo dapat mag-ana. Pinakasulat rin sa Bible. Di mo dapat magbuhat na. Mali yung istorya. Gusto niya mo istorya, Bard? Istorya mabuhat sa demonyo. Ay, demonyo? Ikaw, demonyo ka? Ikaw. Dili, oy, wala ko sungay. Hindi mo na sungay, kan? Hindi na magsupak sa balawad sa Ginoo. Para malamit mo. Pagkuban sa langit. Langit naman ko. Wala pa gani, karapat tayo, Bard. Niya Siguro langit na na ka. Siguro na tamo. Pakalpas mo ka? Lord! Yan, papao. Ano? Lord! Uli, ano ka? Isa pa yan niya, Rod. Ulre! Dali! Ngayon, sige mga kuwalan sa yung barkada. O may mga pulos. Ano tagbalay kay nakita ko gwapong trabaho sa imo. Karinderya, gwapo. Pero pa, I love my work. Da, ulit ta. Sa Edward, is ilang pahayahay, bago pa gani, mura na kuan, work free. Ay, kaya gino, maglutok siya lang isa, o ka na magyaw-yaw, pwede na siya lang isang mura mo lang isa. Uy, Jod, dili gani, so ano ko na dyan, sir, kay nagkuha, nakabuak na pong tile. Ah, ganyan na punta, nakapala na po, nakabuak lang gana. Tapos, kasukaan na po na siya. O Jod, kahapon gani, nangaway ang customer na, nakuha. Kaya po magkabalo, sir, ana, kasukaan na po siya, mangungurog na po siya. Naungsa man ng bataan na, ay, maudjod. Hoy, Edward, tabang diri ang magipaningod na mi. Hoy, Edward, tabang ha, dili ka maglingkod lang din ha. Pareho ba tayo siguro diri ha? Hoy, kadungog ka, dali diri pa. Babayot! Pinatupunan si... Ito ha? Musukurag ka? Hoy, ano ka? Hoy, ano ka?
Edward. Dito, lasingkot sila sa buntang mga mata, alasay sa buntang mga bilukalulerya o alas 8 sa gabi nila. Kasi ang trabaho, nagpakita ng mga sintomas si Edward. Kung diin siya, nagpangguba na ang mga gamit, o ginasagitan na niya ang ubang tao nga nakalibot sa iyaha. 1,000 ka pesos ang sweldo nila sa isa ka bulan. Pero dire, libre na ang ilahang kaon. 40 pesos naman ang dawas ni Edward ng sweldo sa sunod sa tulong ka semana, sunod kay gihaturod na siya ni Mr. Mukada sa taguya sa janitor sa ilahang balay. Matod sa iyang nahal niya si Eugenia, si Edward daw nagsugod ang mga sintomas habang nagtrabaho na siya sa Jollibee. Kung diin, siya gimaltrato o wala din pakaon ng tarong. Kung ingon na po sa iyong mga kauban sa trabaho o Mr. Mukada siya tagiya sa Jollibee, mawala daw kininila gimaltrato o nagkakaon na daw sa oras o tarong ang iyang kaon. Pagkahuman sa isa kasimana nga siya gihatod sa ilahang balay, ni grabe na ang mga sintomas ni Edward. Sa may pasyente rin, Dok, ako ano na? Ang sa may pangalan ni Edward, sinidaan nyo? Asa mo na po yun, Sa taon sa maliin siya. Yung nangalan na dito, na Dok, na nahit naman ang iyang mga sila iya. Sa baho, mag-gumita sa kadaming bed, ngayon kung ano sa wala pa kaabot, isa ka kabulan, uli ka yung amog dahil sa balay. Kaya sa ina ko naman iyang maginapanggihong ko ito. Nga naman, nag-usa naman sa dito. Naghan naman ko siya nadaot dito ng mga butang, nag-wild. Mga ba? Kung nakapanood siya yung mga ganun doon. Nadoon ka sa radyo daw, kaya ang pangalan, di na istoryahan daw siya. Parabot sa balay, tingalan na lang sa iyang papa na naman matulog, magsige naman sila kalakaw sa alaba. Unya, malino ka laon. Oo ba? Yan nagkapamangko naman sa mga tinigil. Anong ko di ba? Ulong dito ang mga tinigil. Nagkapamangko naman sa ito. Mga pakasibay. Sa inyong mga kapangitian, ma'am, sa ba, mga kung manino na ba yung inaani po, yung dala po sa mental hospital, o nabuang ba, o wala nyo dala sa mental. Wala po kung may balaan, Dok, na ang kaliwat, yung inyong anak, Dok. Ikapila din siya natin mo. Ikaduha na ako na siya na anak. Oo. Upat akong anak tanan. Upat kabuok. Ikaduha siya, no? Ikaduha na siya. Lagis ka na ba niya elementarya? Oo. High school graduate man na siya, Dok. Anak. Elementaryan siya, kuan mo, kumusta man iyang iskala sa una? Maayon, Dok. Maayon man na iyang iskala. Kanang pag ulitaw na niya, pag binasa niya ka ng barkada ba? Dili man na siya ka ng barkada, Dok. Iutan man na isang bata. Isuon niya, ay yung mga isuon, kasama nila. Kaya po, nagtrabaho ang uban. Mo ba? Niya, ang nagdariyo siya, nagdariyo ba siya? Wala yung sigarilyo daw. Inom? Wala ako, dito nag-inom. Kanang droga? Nabaw na daw, pili ko nag-droga na ako anak. Wala ba? Wala. Uyab na ano kaya? Wala, sa akong pananawa, pero yan to. Wala man dinibalaan na yan at ito. Duli ko na yung diretso sa mukha. Dong, no? Dong? Dong, sa may mong ibati ka ron, Dong? Dong? Sa mong ibati. Ha? Dong, tubag, Dong. Sa mong ibati ka ron? Kawan ang ginoo. Idaot mo ko sa demonyo daw. Amo ba? Oo. Manang, kaning tambal, nahangan ni palimutan ninyo ha? Kaning bruha ni kabuok. Kaning isa, ang injection nita, kaning isa tableta. Punta, importante din na suportahan din nato siya ha? Hindi ba kayo mga ludo? Pero, hindi na gudin sa napag-budget lang muna na, hindi mo na ka ng mahalig kaayo. Importante mo nagtambal aron maayos no, aron matabang pa nato no, ang iyang sakit kaya hindi pa man ato ka grabe yun. Niya karon, mga itong mabuhat ani, i-admit natin siya. Kaya bahala to siya, mga isa ba o duha ka linggo. Niya, tagaan po natin siya tambal nga katong akong ihatag sa inyo. Niya, pero importante, naadin mo sa iyang tapad, no? Kay kinahanglan mo ng suporta sa pamilya ani.
O na, kinahanglan magpasensya ta, intindi ta sa iya sitwasyon karon kay hindi man po niya na gusto niyong may ngana siya, no? So, wala nang mabuhat. Ang puli nagdahong ng tawon na tago ni. Sige. So, karon mo ato da isulod na lang natin sa dito na ay aid dito, itulo sa inyo kung ano inyong kama ha. Ayaw lang sa biyain diri ha. Inanan mo ba namin sa ibantay kay obserbahan pa man din nato na siya ron, no? Sige. Dong, ito ka daw. Ay, ma'am, kanang manangin o sa ma'am, kung pwede ba makabisita niyo sa inyo ha? Kaya daghan man kung gusto ko nakuha na din sa inyo ang mga kabarangay din ha. Kailangan ko ng ilang mga opinion. Kalang ang bang oras ka nang available din ka ma'am, para mag-add ko yung gusto para mag-abot din ka ba? Dahil, pahor ba po? Domingo na, sinong ba po ni Ana ba? Kalang hapon sa Domingo ma'am, ang hapon po, sinaabi po ba? Pwede hapon lang kaayo. Mga unsa oras kaya na ma'am? Mga unsa Alas oras 5 siguro. Alas 5 sa hapon. Okay. Hindi mo ang tanong. Kasi yung alto na dito mga siguro next Sunday yung alto na dito sa inyo. Sige mo na, ito na lang yung anak ito ha. Katong tambal ha, ayaw yun kalimpi ang tambal, no? Importante to, no? Para sa iyang oras. Namunta na lang din ako dito kay. Nakatuloy. Sige lang, Hindi lang magpitaw niyo eh. Salamat ka. Sige, sige. Ay, because ano pa na yung diagnosis ng patient mo? Schizophrenic form. Ano? Ako. Ano po yung mga causes nila? Pwedeng biochemical, yun na yung mababa yung mataas yung dopamine niya, yung excessive secretion or production ng dopamine. Or pwedeng environmental, yung sa mga paligid niya, gano'n. Tapos, pwede din yung tinatawag nilang psychosocial niya, yung sa bahay, yung ugali niya rin na may kung body siya, yung sa bahay lang siya, gusto niya lagi lang pumunta tapos sa barkada, or sa kaibigan ba, yung mga gano'n, parang ina-isolate ng sarili niya. Tapos yung age, importante yun. Kasi usually ito first in ages sa lalaki ha, 15 to 25 years old. So, he's really a candidate for Tapos, Doc, yung mga drugs na binigay yun sa kanya, Doc, ano po yun? Yung haloperidol at saka bisperidine, binigyan ko siya ng antipsychotic, no? Para mabukasan yung mga symptoms, para mawala yun. Yung bisperidine, yung anticholinergic natin, kasi may side effects yung antipsychotic natin. Yung mag-tremor siya, yung exhalation. Para mabawasan yun, bibigyan natin siya ng anticholinergic. Kasi pag once na bumaba yung dopamine natin, aakit yung cholinergic natin. So, kailangan ibaba. Ayo! Ayo! Man, Ay, mayang hapon nung. Taga-broken head eh, kunong. Kanang dito na kuyo si Edward. gasa na ka. Taga-broken sir, makunong. Sudyante ko na pasyente. Magod na mo siya sa, mental hospital, no? Dorado. Asa doon si Edward sa rin nun? La, nakaw man to. Simba. Ang kayang kamay nun? Yang mama. Ang oras na mo ulit nun? Kailangan ba na mo sa interview, no? Hapon pa man to, day. Mga unang sa oras kaya. Bayo ko kabalo kay. Hapon pa na ba? Ano niyo makuha karon? Dorado. Bakit karoon lang? Paus-paus lang yun. Bakit maabot na siya? Maun ka dahil oras na magsusud ay masugod ang simbang sa oras manguman. Ginihira pa, ginihang buntag naman to sila ni Lakaw. Hapon ta to balik, wala ko balo. Siguro, alas 4 pa to sila. Luli. Ay, kaya, nung pwede pakikuan ng magdami sa inyong kuan, ba niyo, mangihi lang ko nung Nasa yun. ito. Edward! Edward!
kan, nakakuha man lagi ka, nakapustura man lagi ta karon. Ika na ng simbawa. Isim ka uban. Sabay, may sumama ng simba. Domingo jud, ma'am. Kanang, kuhaan ka lang, ayun, sarap at si Papa ha, nag-istorya ka, kanang, kuhaan, pwede di mamalik sa ako diri. Namin diri, ma'am. Wala lang. Imong mama na ako diri. Edward, salamat Edward ha. Malik lang itarong Domingo diri. Ma'am. Ibalitan sa Group 1 ang pamilya ni Edward sa Lower Talinan, Davao City, niadtong September 14, 2003. Ug dito, hibawaan nila, magibalik na din si Edward sa hospital niadtong August 22, 2003. Sa istorya sa grupo, ang inahan ni Edward na si Eugenia ug kanyang duha ka itagaw. Ug dito, nahibawaan nila nga wala na din madayog sumar sa mga tambal si Edward tungod silang kawadon. Hoy! Hoy! Sino mo minaw? Kaagwa? Hoy! Ako ang Ginoo! Ako ang Ginoo! Hoy! Hoy! Ako ang Ginoo! Ako! Ang usag-usa sa ato adunay mga kaagi na maghatag og kakusog sa ato ang pagkatao. Adunay mga kasakit, mga kalisod, mga kalipay, o mga butang na mohagi sa ato ang pagsalig sa Ginoo. Kining tanan mao'y rason nga kita nga mga tao natural na mudamgo ug muhandog ug kahayag sa ngit dalan ato ang gitahak karon ugma ug sa mga umaabot pang panahon. Sa ngalan ng mga kagrupo nga mga gwapo, ako yung Leslie Salo, nga gwapo na kayo, dili lang sa magpasiman nila. Spend all your time waiting for a second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful memories seep from my veins. Let me be empty for a waveless, and maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angels,
keep on building life that you make up for all that you left. Don't make no difference. Escape from last time. It's easier to believe in this sweet madness. All this glorious sadness brings me to my knees in the arms of the angels. From this dark cold tomb, I beheld that fear. Upon the wreckage of your silent reverie, in the arms of the angels, may you find some comfort here. In the arms of the angels, may you find some comfort here. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw ay matutunghayan po ninyo ang presentasyon ng ikatlong grupo para sa kanilang psychiatric nursing case. Ito po ay tungkol sa pasyenteng kanilang inarugat binigyang kalinga sa loob ng 9 na araw.
Kamal Island, ipinanganak at lumaki si NJ. Sa looban ng tambo, bandang phase 2, itinayo ang kanilang munting tahanan. Kung inyong mapapansin, sadyang napakahirap pasukin ng kanilang lugar. Bukod sa lubak-lubak na daanan, may kalayuan din ang kanilang pamamahay. Sa ganon pa man, sadyang tiniis ng ikatlong grupo ang ganitong paglalakbay para lamang maipakita sa inyong mga manonood ang kabilang larawan ng buhay. Si NJ ay ipinanganak ng normal ng kanyang mahal na ina sa tulong ng manghihilot. Ngunit, maaga siyang huminto sa pagsususo sapagkat marami silang magkakapatid na kailangan pang arugain ng kanilang ina't ama. Dahil dito, nagkaroon ng hindi pagpuno ng kanyang oral gratification. Kaya't tumubo ang kakaunting hindi pagtitiwala sa iba sa kanyang murang edad. Sa edad ng 18 buwan hanggang 3 taon, si NJ ay natuto ng gumawa ng mga gawain para sa kanyang sarili. Datapwat ang ina ay masyadong maselan sa kalinisan ng pamamahay at paggawa ng tama, si NJ ay nagkaroon ng takot. At gagawin ang lahat, huwag lamang siyang magkamali. Maaga pang nagkaroon ng interes si NJ na matuto't pumasok sa eskwelahan. Ngunit siya'y malihim na tao't hindi umiiyak kapag napapagalitan. Ni ayaw nitong ipakita kung ano ang kanyang totoong emosyon. Sa pampublikong eskwelahan lamang nag-aral si NJ ng elementarya. Kakaunti ang kanyang kaibigan at hindi masyado nakikipaglaro sa mga kaeskwela. Napansin na ng ina
na mas gusto ni NJ ang mapag-isa kesa makilaro sa mga kaklase. Sa edad na 14 anyos, si NJ ay nagkaroon na ng katipan na tumagal ng 3 buwan. Ito ay ikinalungkot ng husto ng binata't hindi na masyado pagsama sa kanyang mga kaibigan at mga babae hanggang sa kasalukuyan. Dito nag-umpisa ang kanyang pagsama sa maling grupo. Mga kabarkadang nagturo sa kanyang uminom, manigarilyo, at humidhit ng ipinagbabawal na gamot o tinatawag nilang marijuana. Inyong makikita at mapapansin kung gaano kahirap ang buhay nila NJ. Niwala silang makain sa araw-araw kung walang huli. Si NJ ang tanging tagapaghanap buhay ng buong pamilya. Kayo'y magtataka kung paano niya nasusustentuhan ang sariling bisyo, gayong kakailanganin niya ng malaking pera para dito. Si NJ ay nakakakuha ng droga sa tulong ng kanyang kabarkada. Ito'y kabayaran sa paggamit ng kanilang pamamahay upang dito'y gawin ang tinatawag nilang pot session. Ikinakaila ng ina na si NJ ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ngunit si NJ mismo ang nagsabing sa kanilang mismong tahanan na gaganap ang mga pangyayari. Nakarating na ng iba't ibang lugar si NJ upang maghanap buhay. Siya ay nagmamaso ng semento kapag may mga itinatayong gusali sa General Santos City, Cotabato City, Davao City, Panabo, Tagum hanggang Surigao. Ngunit siya'y masyadong nalulong sa droga at ikinasira ng kanyang pag-iisip at buhay. Naging mailap siya sa mga dating kaibigan. Hindi na ito naglalabas ng bahay, maliban kung ito'y namamangka. May napakagandang kaibigan siyang sirenang nagngangalang Isabel. Tuwing gabi, siya ay tinatawag nito upang mamangka kung saan man siya dadalhin ng alon ng sirena. Nakakausap daw niya ang Diyos sa may bundok sa Samal. Pati mga ibon ay kanyang nakakausap. Sinasabi sa kanya ng Diyos na mag-iingat sa masamang anino ng tao, na huwag siyang magtitiwala sa iba, ihanda ang sarilit, baka siya'y traidorin ng kahit sino. Dito nag-umpisa ang paghihinala ng pamilyang nasisiraan na ng bait si NJ.